Sa pagpapatuloy, mabilis na nakalipas ang mga sandali kung saan nakabalik na ang ating bida at si Xiongwu at Mumeng, at pumunta sila sa loob ng practice room at makikita na sinusuri ni Tanyun kung ano talaga ang qualification na meron ang dalawa. Maya-maya pa ay natapos na din siya at sinabi niya sa dalawa na nalaman na niya ang qualification ng mga ito, na labis naman ikinatuwa ni Xiongwu at Mumeng kaya naman agad-agad nila na tinanong ang ating bida kung ano ang totoo nilang qualification. Sa kanilang tanong ay agad naman ito na sinagot ni Tanyun at sinabi niya na si Mumeng ay ang may pinakamagandang kalidad sa kadahilanang meron ito na parehong Death Fetal Soul at Beast Fetal Soul. Kasabay nun ay nilabas niya ang isang libro na pagmamay-ari niya at nagsaad siya na ito ang Nirvana na pinakaangkop sa qualification nito. Bukod pa dun ay sinabi niya na kapag sukdula na itong na-cultivate ni Mumeng ay napakadali na lang para dito na patayin ang mga immortal na nasa upper realm. At nang marinig ito ni Mumeng ay labis ito na nakaramdam ng tuwa at sinabi niya na ang libro na ito ay sobrang makapangyarihan, at masaya niyang tinanong si Tanyun kung ibibigay ba talaga nito ang libro na ito sa kanya. Agad naman itong sinagot ng ating bida na ang libro na ito ay maliit na bagay lang para sa kanya, at sinabi niya na lang na huwag lang nito kalimutan na huwag ito na ilalantad sa iba. Kasunod nun ay ibinaling niya naman ang atensyon niya kay Xiongwu na nagmukha ng bata dahil sa pagka-excite nito na malaman ang kanyang magiging abilidad. Nagsaad na nga ang ating bida na si Xiongwu ay hindi basta lamang walang laman na fetal soul dahil meron din itong holy body ng Zuanyin. At ibinigay na niya nga din ang isang libro dito at sinabi niya na ito ang Nine Heaven Zuan Shen Sword skill na naaangkop na makultivate nito. Bukod pa dun ay sinabi niya na pagtapos na nito makultivate ito ay makakaya na nitong mabasag ang mga bituin at matukoy ang Chen Kun. Dahil sa sobrang saya ni Xiongwu ay napayakap na ito kay Tanyun at nagsaad ng pasasalamat dito dahil sa pagiging mabait nito sa kanya. Subalit dahil sa sobrang pagkailang ng ating bida sa pagyakap nito sa kanya ay agad niya ito na hinawakan para bahagyang ilayo sa kanya, at nagdahilan na lang ito na kailangan niya nang bumalik dahil baka masyado na siyang malate. Ngunit bago pa ito makaalis ay tinanong ito ni Mumeng na kung ano naman ang sarili nitong qualification at ng Soul Realm, at sa isip-isip din ni Mumeng na kung pareho sila ni Tanyun ng Fetal Soul ay maaari din sila na magkapareho ng mapapasukan na vein. Bahagya namang natawa ang ating bida sa tanong ni Mumeng, at seryoso niyang sinabi na ang kanyang Fetal Soul ay hindi kasama sa nalalaman lamang ng mga ito na 13 Fetal Soul, dahil ang kanyang kalidad ay bahagyang mas maganda sa kasalukuyang pinakamagandang kalidad ngayon. Mabilis na lumipas ang mga sandali at sa lugar ng Outer Gate Sect Square ng Huangfu Holy Sect ay nagtitipon-tipon na ang mga disciple sa gaganaping pagpili ng magiging disciple ng Inner Sect. Nag-uusap naman ang dalawang ito at sinasabi ng isa na ngayong araw ay pupunta ang siyam na elder ng Inner Sect. Nasabi din ng isa na narinig niya din na kabilang sa mga ito si Merong Daoist at Bingqing Daoist na dalawang pinakamagandang babae sa loob ng Inner Sect. Nagpantasya naman ang isa na ito na sana ay siya ang maswerte na mapipili ng isa sa mga ito. Ngunit sinira ng kasamahan niya ang pagpapantasya nito at sinabi niya na tumigil na ito sa pananaginip ng gising dahil ang tinatanggap lang ng mga ito ay ang may pinakamagandang kalidad, at sa kanyang opinyon ay si Tanyun lang ang may ganoong qualification sa kanilang lahat. Sa kabilang banda naman sa lugar kung saan nakapwesto ang ating bida, ay tinanong ni Mumeng si Tanyun na kung saang vein ng Inner Sect ang napili nitong mapasukan, dagdag pa ni Xiongwu na sabihin na nito sa kanila kung saan sa mga ito ang kanyang napili para ayon na din ang kanilang piliin upang magkakasama pa din silang tatlo. Agad naman itong sinagot ng ating bida na ang kanyang fetal soul ay isang espesyal kaya hindi niya pa alam sa ngayon kung saang vein siya papasok. At sa narinig ng dalawa ay labis na nalungkot ang mga ito dahil maaaring hindi na nila makasama si Tanyun sa iisa lang na vein, kaya naman sinabi na lang ni Xiongwu na kung magkataon na magkaiba sila na mapasukan na vein ay huwag sana nito na kalimutan na bisitahin sila palagi. Nakita naman ng ating bida ang lungkot sa ekspresyon ng mga ito, kaya naman tumugon na siya ng pagsang-ayon dito at sinabi niya na bibisitahin niya ang mga ito hanggat maaari. Samantala, ay may bumagsak na siyam na malakas na iba't ibang kulay na enerhiya na nagmula sa kalangitan, senyales na nakarating na ang mga elder sa outer door ng Huangfu Holy Sect. At nang makita ito ng Great Elder ng Outer Sect ay agad-agad ito na nagbigay galang sa mga ito at nagpakilala siya bilang Great Elder ng Outer Sect na si Sheng Qingqiu, at sinabi niya na pinangunahan niya ang mga Outer Disciple upang makita ang mga Great Elder ng Inner Sect.
Kasabay nun ay nagbigay galang na din ang lahat ng mga disciple na kalahok sa gagawin pagpili ng 9 na elder ng inner sect, at sinasabi ng mga ito na ikinagagalak nila na makita ang mga elder ng inner sect. Pinuri naman silang lahat sa pagiging magalang ng mga ito ng isa sa 9 na elder, at ito ay ang unang great elder ng Dan Veins na si Bingching Daoist, at kasunod nito ay inihayag niya na sila ang mamamahala sa pagpili ng magiging disciple ng inner sect, at sinabi niya na umakyat na ngayon ang mga disciple na nasa fetal soul realm upang masubukan at makita na nila ang mga talento ng mga ito, at pagkatapos ng pagsubok ay pumunta na ang mga ito sa Pillar of Light para sa vein na gusto nilang masalihan. Sabay-sabay naman na nagsaad ang mga disciple na ito na naiintindihan nila, kaya naman ginamit na ng Great Elder ng Dan Veins ang kanyang kapangyarihan sa kanyang isang kamay, kung saan lumabas dito ang isang malaking bato na napapalibutan ng enerhiya, at ipinaliwanag niya sa mga disciple na malalaman ng mga ito ang kanilang buong talento sa pamamagitan lamang ng paghawak dito. Kasunod nun ay inihayag na niya sa lahat na ang gaganapin na pagpili nila ng disciple ay magsisimula na ngayon. Agad naman na sumunod ang mga disciple na ito at nagsimula na nga ang iba na ilagay ang kanilang kamay dito, kung saan inihayag ng tagapangasiwa ang kanilang mga talento na medium quality wind soul, lower quality wooden soul at top quality beast soul. Nagsaad naman ang isa sa mga great elder na hindi niya alam kung ilang disciple sa taon na ito ang may mga highest quality. Nasabi din niya na matutuwa ang kanilang old man kung kayang gumawa ng isang disciple ng ilang beast fetal soul na may magandang kalidad, at ito ay ang great elder ng the beast soul. Nagsaad naman ang great elder ng Dan Vein na hindi ganoon kadami ang fetal soul disciple sa taon na ito. Ngunit sa paghusga sa pamamagitan ng nakaraang taon ay kahit papaano ay may mga 10 disciple ngayon ang makukuha ng inner sect. Napahinto naman ito sa pagsasalita nang tinawanan siya ng isang kasamahan niyang Great Elder, at sinasabi nito na ang medicine veins ng Great Elder ng Dan Veins ay hindi nakakuha ng kahit isa man lang na disciple nung nakaraang taon. At ito ay ang Great Elder ng Weapon Veins na si Merong Daoist. At sarkastikong sinabi din niya na kung hindi pa din ito makakakuha ng kahit isa man lang na disciple, ay nag-aalala siya na hindi na nito magawang makapagpaliwanag pa sa superiors nito sa pagbalik nila sa inner sect. Seryoso namang nagsaad ang Great Elder ng Dan Veins na alalahanin na lang nito ang kanyang sarili at hindi na nito kailangan pa na pakialaman ang kanyang medicine veins, at pagkatapos nito ay parang nagkakainisan na bata na ang dalawang ito. Kaya naman namagitan na ang Great Elder ng Beast Soul at sinabi niya na tumigil na ang mga ito dahil madaming tao ang nakakakita sa kanila. Sa kabilang banda naman ay napansin ni Ling Hukanghi ang ating bida na nakapila sa ginagawa nilang pagpili ng disciple, kaya naman pag-alit na sinabi nito na kung gusto talaga ni Tanyon na pumasok sa inner sect ay dadaan muna ito sa kanya. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na huwag mag-skip ng ads dahil malaking tulong na ito sa ating channel, at kung gusto mo naman magbigay ng malalim na suporta ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba, para ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga Emperor. Samantala, ay si Xiongwu na ang sunod na magpapakita ng kanyang talento, at pagkalapat pa lang ng kanyang kamay ay naglabas na ito ng malakas na enerhiya. At nang makita ito ng Great Elder ng Dan Veins at Great Elder ng Weapon Veins ay labis na nagulat ang mga ito. Inihayag na nga din ng Great Elder ng Outer Sect na ang talento ni Xiongwu ay ang magandang kalidad na empty fetal soul, at nang marinig ito ng mga Great Elder ng Inner Sect ay sobra itong mga nagulat kaya hinahanap na nila kung sino ang disciple na ito. Nagpakilala naman na si Xiongwu at nagsaad siya na ikinagagalak niyang makilala ang mga Great Elder ng Inner Sect, at pagkatapos niya palang na magsalita ay mabilis na bumaba sa kinaroroonan niya ang 3 Great Elder. At nagsaad agad ang isang Great Elder na kung sasali ito sa kanyang soul veins ay maaari nito na matutunan ang maraming exercises ng temple ng kanyang veins. Sinabihan naman ito ng isang Great Elder na masyado itong kuripot, at sinabi kay Xiongwu na pag sumali ito sa kanyang Fenglei veins ay tatanggapin niya agad ito bilang kanyang sariling disciple at ituturing niya ito na parang isang elder. Nagsaad naman ang Great Elder ng Weapon Veins na huwag nang pansinin ni Xiongwu ang dalawang old man na ito, dahil ang Weapon Veins ay ang naaangkop na mapili nito at tatratuhin niya pa ito ng maayos. At nang makita ng mga disciple ang ginagawang pag-aagawan ng mga Great Elder kay Xiongwu ay napasabi na lang sila na ito ang kalamangan ng mga tao na nabiyayaan ng magandang talento.
Nagsaad din ang mga disciple na ito na si Xiongwu ay may space fetal soul na nababagay sa Holy Spirit Division. At ang senior elder ng Holy Spirit Division na si Ling Hukanghi ay ang dapat na pinaka na-excite dito kaya bakit wala man lang itong ginagawang kahit ano para makuha si Xiongwu. Tumawa naman ang kausap nito at sinabi niya na dahil si Ling Hukanghi ay may nabuo na alitan kay Tanyun na sobrang malapit kay Xiongwu kaya hindi na ito nagtatangka na kumbinsihin pa ito dahil alam niya na kahit anong gawin niya ay hindi siya pipiliin nito. Sa kabilang banda naman ay minumura na nga ni Ling Hukanghi ang ating bida, at sa isip-isip niya na dahil dito ay hindi niya makukuha ang Great Cultivator na may highest class potential, kaya naman sinabi niya na pagbabayarin niya ito ng malaki dahil sa nawala sa kanya na talentadong disciple. Samantala, nagpasalamat naman si Xiongwu sa magagandang alok sa kanya ng 3 Great Elder, at sinabi niya na bigyan muna siya ng mga ito ng ilang mga sandali upang makapagdesisyon, na agad naman ito na pinayagan ng mga Great Elder, ngunit nagpapahaging pa rin sila na sana ay sila ang piliin nito. Bigla naman na tinawag ni Xiongwu si Tanyun na labis ikinagulat ng ating bida, at sabay na nagpa-cute ito habang sinasabi nito na hindi niya talaga alam kung anong division ang pipiliin niya, kaya sana ay mabigyan siya ng advice nito. Napabuntong hininga naman ang ating bida sa sinabi ni Xiongwu dahil alam niya na pag nagbigay siya ng kanyang opinyon dito ay makukuha na niya ang mga atensyon ng lahat ng Great Elder. At kagaya nga ng inaasahan ng ating bida ay gulat na gulat ang mga Great Elder sa ginawa ni Xiongwu na pagtanong dito, at sinasabi ng mga ito na isa itong importanteng desisyon kaya bakit nanghihingi ng advice si Xiongwu sa isang ordinaryo lamang na disciple. Maging ang Great Elder ng Dan Veins ay ipinagtaka din ito kaya naman tinanong na niya ang Great Elder ng Outer Sect kung kilala ba nito ang ating bida. Sa tanong naman nito ay agad naman ito na sinagot ng Great Elder ng Outer Sect na ang tao na ito ay nagngangalang Tanyun, at ang relasyon nito kay Xiongwu ay talagang malalim kaya lubos niya ito na pinagkakatiwalaan. At sa narinig ng Great Elder na ito ay nagsaad ito na sa tingin niya ay may espesyal na namamagitan sa dalawang ito, at nang marinig naman ito ng Great Elder ng Soul Vein ay sinabi niya na kung kukunin niya si Tanyun sa kanyang division ay sigurado na makukuha na niya din si Xiongwu, na ikinagalit naman ng katabi niyang Great Elder dahil sa pagiging magulang nito. Sa kabilang banda naman ay mabilis na pumunta ang Great Elder ng Outer Sect sa likod ng Great Elder ng Dan Veins, at pabulong niyang sinabi dito na si Tanyun ay isang mahusay na cultivator at nagawa na niya itong kumbinsihin na sumali sa division ng Dan Veins. At nang marinig ito ng Great Elder ng Dan Veins ay mahinahon itong nagsaad na naiintindihan na niya, subalit sa loob-loob niya ay labis na nagagalak ito at sinabi niya na kung meron din itong highest class potential ay bibigyan niya ng gantimpala si Qingqiu. Sa kabilang banda naman ay labis na nagpapaawa si Xiongwu sa ating bida para sa advice nito. Kaya naman nang makita ito ni Tanyun ay napabuntong hininga na lang ito at wala nang nagawa kundi sabihin na dito na sumali ito sa Weapon Division. At sa isip-isip niya din na sa tulong ng swordsmanship ng Heavenly Mystery na binigay niya kay Xiongwu ay hindi na nito kailangan pa na mag-alala sa kanyang skills, at ang Weapon Division ay makakatulong sa kanya na mapagsama ang Space Fatal Soul Power at mas mapabuti pa ang lakas nito. At nang marinig naman ng mga disciple ang mga sinabi ng ating bida kay Xiongwu ay napasabi na lang sila na kung susundin ba talaga ni Xiongwu ang mga sinabi ni Tanyun, dahil sobrang importanteng desisyon nito para sa career ni Xiongwu bilang cultivator at kung magkakamali ito ng pagpili ay magsisisi ito sa kanyang buong buhay. Dagdag pa ng isa na si Xiongwu ay isang espesyal na cultivator dahil meron itong highest class potential at sa hinaharap ay maaari pa itong maging isa sa mga top cultivator sa kanilang kontinente, kaya para sa kanya ay hindi dapat ito makinig sa mga sinabi ni Tanyun. Subalit nanlaki na lang ang mga bunganga ng mga ito at napaluha na lang sa sobrang gulat, nang marinig nilang sabihin ni Xiongwu sa mga Great Elder na gusto niyang sumali sa Weapon Division, at sa isip-isip niya na walang ideya ang mga gunggong na ito kung gaano talaga kagaling si Tanyun. Labis naman na natuwa ang Great Elder ng Weapon Vein sa pagpili sa kanya ni Xiongwu at masaya niyang sinabi dito na lumapit na ito sa kanya dahil siya na ngayon ang magiging master nito. Agad naman itong sinunod ni Xiongwu at nagbigay galang dito habang sinasabi niya na karangalan niya na maging master ito. Pinatayo naman na ito ng Great Elder at sinabi niya na simula ngayong araw ay ito lang ang nag-iisa niyang apprentice. At kasunod nun ay pinaringgan niya ang Great Elder ng Dan Veins nang sabihin niyang alam ng Diyos kung gaano karami ang tao ngayon na naiinggit sa kanya dahil nakuha niya ito sa kanyang team,
Hindi naman na ito pinansin ng Great Elder ng Dan Vanes at sa halip ay sa isip-isip niya na wala itong alam sa kung ano talaga ang nangyayari ngayon. Dahil kung kukunin niya si Tan Yun sa kanyang division ay siguradong si Xiongwu ay magbabago ang desisyon. Nagsaad naman ng isang Great Elder na ang Weapon Division ay siguradong mas lalawak ang impluensya dahil nakakuha ito ng isang talentadong disciple. Sinabi din naman ng isang Great Elder na nakakagulat na nagawa talaga ni Tan Yun na mapasunod ang disciple na ito, kaya nararapat nila ito na bigyan ng kanilang atensyon, na sinang-ayunan naman ng isa pang Great Elder at sinasabi niya na narinig niya din na malakas itong fighter at nagawang talunin ng matataas na level kumpara sa kanya, kaya mukhang may malaki din itong potensyal. Sa kabilang banda naman ay inihayag na ng Great Elder ng Outer Sect na si Xiongwu ay nakapili na ng kanyang papasukang Vanes kaya magpatuloy na sila sa susunod na kalahok. At ang susunod na kalahok ay walang iba kundi si Mumeng, at bago pa ito makalapit sa malaking bato ay sinabi ng Great Elder na hindi ito mababa kung ikukumpara kay Xiongwu kaya hinihiling niya na maging matagumpay din ito. At kasunod nito ay inilapat na nga ni Mumeng ang kanyang kamay dito, at sa isip-isip niya na sinabi sa kanya ni Tan Yun ang tungkol sa kanyang potensyal, ngunit kinakabahan pa din siya sa mga sandaling ito. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng reaksyon ng malaking bato kung saan naglabas ito ng iba't ibang kulay na enerhiya, at nang makita ito ng Great Elder ng Outer Sect ay nanlaki na lang ang mga mata nito sa sobrang pagkagulat dito, at sinabi niya na isa pang Great Cultivator na may highest class potential, at ito ay may Beast Fetal Soul at Death Petal Soul na parehong bihirang makita sa kanilang kontinente. At nang marinig ito ng mga Great Elder ay maging ang mga ito ay labis na ikinagulat ito. At sinabi nila na mas better pa ito kaysa kay Xiongwu kaya gusto nila ang disciple na ito para sa kanilang division, kaya naman agad-agad ito na nagtungo sa kinaroroonan ni Mumeng para kumbinsihin ito. At agad na sinabi dito ng Great Elder ng Beast Soul na meron itong Beast Fetal Soul kaya nararapat lang ito na sumali sa kanyang Beast Soul Division, at makukuha pa nito ang lahat ng maaari nitong gustuhin. Hindi naman ito sinang-ayunan ng isang Great Elder at sinabi niya na dapat ito sumali sa kanyang division dahil ibibigay niya dito ang isa sa kanyang Wind Tiger bilang isang regalo na pinalaki niya ng napakaraming taon. At kasunod nito ay naghamunan ito sa isang laban para lamang makuha si Mumeng, na ikinadismaya naman ng tatlo pa nilang kapwa Great Elder. At nang makita naman ito ng mga disciple ay labis na mga nagulat ito dahil hindi nila inaasahan na hindi na ng mga Great Elder isinasaalang-alang ang kani-kanilang mga dignidad para lang makuha si Mumeng. Sinabi naman ng isa na si Mumeng ay mayroong best potential at 2 fetal soul, at kung magiging maganda ang pagpapatuloy nito sa kanyang cultivation ay naniniwala siyang magiging sobrang lakas nitong master sa hinaharap. Dagdag pa ng isa na si Mumeng ay sobrang malapit din sa ating bida, kaya napapatanong na lang sila kung si Tan Yun din ba ang magdedesisyon sa gagawing pagpili nito. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!